Good morning. 7:23. Araw. October 19. Araw ng Huwebes. AM. 7:23 AM. So, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. So, bago magkaroon ng gera sa Israel, itong nanalangin ako na bombayin yung Israel at saka tapos binura ko sayang nga binura ko pati yung video sabi ko tingnan nyo kung hindi mangyayari yung panalangin ko kasi yun ang nakasulat sa Biblia na kailangan mawala yung Israel. So ngayon, sinabi sa akin ng Holy Spirit na hindi mabubura ang Israel kasi kahit na magera, tulungan ng mga bansa lahat ng Iran, yung Hamas, di pa rin mawawala yung Israel kasi yung Ilog Jordan nandiyan pa din, di ba? Bakit gusto kong mabura at saka bakit hindi nabura ang Israel? Kasi nakasulat sa Biblia na gusto ng Diyos na parusahan ng Israel sa pamamagitan ng pagtanggal sa Israel. Pero merong isang paraan para hindi mawala yung Israel, para matanggal ang galit ng Diyos sa Israel sa ginawa nila sa kay Jesus. Na pagpapahirap, pagpako sa krus, may isang paraan para mawala yung galit ng Diyos sa Biblia, para manatili yung Israel. Halimbawa, ang Pilipinas pinili ng Diyos na bagong Israel. So, kung ang Israel makikipag-isa dito sa Pilipinas, ituturing na Israel na rin yung Israel. So, dati pala nangyari na yon dahil yung mga Hudyo noong panahon ni Hitler, yung mga Hudyo nagpunta pala sa Pilipinas nung araw. Parang nag-isa na yung Israel nung araw pa. Kaya kahit anong gawin natin, hindi mawawala ang Israel. So, bakit kailangan i-stop ang gera? Kasi kahit anong gawin ng Israel, hindi naman niya mauubos yung mga Palestinian o yung Hamas. Kasi nakakalat na sa iba't ibang bansa yung mga lahi nito. So, useful, walang kabuluhan kahit na burahin mo pa yung buong Hamas. May itatayo lang uli ng mga tao yun. Kasi pagkatapos ng gera, lahat ng bansa tutulong dun sa Hamas para maipatayo lahat ng nagiba. So, tapos yung Hamas, yung Israel, ganun din ang gagawin. Tapos tinutulungan pa natin yung bansa na pinarusahan ng Diyos. Halimbawa yung US. Kung talagang kakampi ng Israel yan, hindi sila susuporta by sa gera. Susuporta lang sila para maawat ang gera. Alam niyo ba bakit pinarusahan ng US, dating pinakamayamang bansa, pinaghihirap? Dahil sa born again. Kasi dati, mga bulaang propeta yung lalabas. Ngayon, bulaang mga guro. Sa unang panahon daw, sa 1,000 taon, marami, bulaang propeta. Ngayon, sa huling panahon, o sa ikalawang araw, na tinatawag sa Biblia, 2,000 taon, ang lalabas mga bulaang guro. Gagamitin niya yung pangalan ng Diyos, magtuturo sila ng mga salita ng Diyos para sa sarili nilang pangangailangan at kahalayan.
So, ganun ang US, maraming born again. Maraming bula ang guro. Kaya, yung dating pinakamayaman bansa, bumagsak. So, maibabalik ang yaman nito kung patuloy ang gera. Dahil dun, sila ang magsusupply ng mga napakarami nilang armas eh. Matataas na kalidad. Siyempre, pagka nagpadala ang US ng mga armas, babayaran ng bansang tinulungan yan. Babayaran ng Israel yung Amerika kahit na pag nagpadala ba ng maraming barko yan eh, di ba? Bandigma, babayaran ng Israel yun. Mga bala, mga support na yun, pero bibayad yun. So, sa ganung paraan, dati kasi yumaman ng US dahil nga sa galing nila sa pakikidigma. So, ngayon, kung magpapatuloy ang gera, useful naman, hindi naman magugunaw ang Israel, hindi rin mauubos ang mga Palestine, ang mga Gaza, dahil nakatira na nga sila sa iba't ibang bansa. Tapos, yung Israel, nandiyan pa rin. Naging isa na yan. Naging magkakampi na nung araw pang Pilipinas at saka Israel. Naging isa na. Saka, andito na tayo sa yugto na nalampasan na natin yan, yung mga gera na yan. Dahil wala nga nagpapaliwanag, nauulit lang. Saka, kailangan malaman ng tao kung gaano kagaling ang Holy Spirit, kung paano, hindi man ganun ka-fluent yung sinasabi ko, maintindihan nyo rin to. Unang-una, nandito na tayo sa yugto na kung paano pagsasama-samahin at pag-iisahin yung iba't ibang relihiyon. Ano ba yung iba't ibang relihiyon? Hindi yung katulad ng born again at saka Christian, Katoliko. Parehas sila Christian yun. Born again saka Christian lang yun. Hindi yung iglesia, hindi yun hindi yun ang gusto ng Diyos na magkaisa na mga relihiyon. Ang gusto ng Diyos na mga relihiyon, halimbawa, naniniwala kay Buddha, kay Allah, Diyos ng Hamas, Diyos ng Israel, magkaisa. So, nandun na tayo sa punto na yon para ang kalooban ng Diyos, masumpungan nating lahat. Baga, maganap natin yung kalooban ng Diyos. Kailangan tayo, bilang Katoliko, naniniwala kay Jesus, naniniwala kay Allah, kay Buddha, sa Diyos ng Israel, sa mga Diyos nyo, kailangan maging isa tayo. So, stop na natin yung gera. Sa pamamagitan ng panalangin, paano nag-umpisa ang mga gera na yan, tatapusin natin yan sa pamamagitan ng panalangin. So, Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, sa espiritu at sa laman. Ano mga hindi namin nauunawaan, tulungan niyo po kami. Ano mga sakripisyo sa bawat bansa na nangyari, tulungan niyo po kami mabilis makaahon. Ilumin niyo po ang aming mga puso at alisin ang mga galit. Bagkos palitan ng pag-ibig sa pangalan ni Jesus.